Amen. So, maupay po mga kulog sa atong tanan. Kadaramo kaya na. Ano? So, ginanyahan ko ang kalatag sa nga tumubos nga sa kadaramot kaya talibuto ng kalatag sa nga ni shake hands nga sugaron ta pinagpala ka ng Diyos. Sige. Tapos kayo naman, kaya ba siya hindi kami naturog? Sige, libutan niyo yung mata na, libutan kayo. Ito pa, sa gutok pa. So, mayaw na nakikita ng mga bagong mga kahimo. So, welcome sa LOTN Church, LOTN Family. Ang bago po sa awit 62, sa Diyos lamang ako tanging umaasa, ang kaligtas ay nagbubuhat sa Kanya. Tangi siya lamang ang tagapagligtas, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Amen? So, nga tanan kit nga ari na pinagtatagumpay sa Diyos, nga tanan nga laban sa ato kinabuhi. Amen? So, ginanyahan ko karatag sa nga pumiyong nga dumuugit nga na sa Lord. Yes, hallelujah, Lord God. Patuloy ka namin welcome, Panginoon, sa oras na ito. We continue, Lord, to worship you. Tunay nga, Ikaw ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga hari. Wala kang katulad, wala kang kapantay. Di ka nagbabago. Di ka nagkukulang sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. We worship you, O God. Pinupuri ka namin. Tinataas, dinadakila sa oras na ito. Patuloy kang matanghal, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Panginoon, patuloy kami nagpapakumbaba. Patuloy kami humingi ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan, sa lahat ng aming mga karumihan sa iyong harapan. Patawarin mo kami, Lord God, sa lahat ng mga nagawa namin na di kalugod-lugod sa iyong harapan. Sinasadya man namin ito o hindi, Panginoon. Hinihingi namin ito ng tawad. Patuloy mo, Lord, na pakalinisin ang aming mga buhay, ang aming mga puso't isipan sa iyong harapan. Nang sa gayon, Lord God, malaya kang kumilos. Malaya ka, Panginoon, na ang iyong presensya na aming maranasan. Patuloy po, Panginoon, na samahan ng gawain ito. Ikaw ang mataas at maparangalan. I-bless mo ang bawat isang naririto, Lord God, na nanglaan ng time para sa iyo. Punuin mo ang aming mga puso ng kagalakan. Punuin mo ang aming mga puso ng kapayapaan, Lord God, ng excitement sa iyong mga salita. Excitement na magbigay ng papurit pagsamba sa iyo. I-bless mo ang maghahayag ng iyong salita, Panginoon. Itago mo siya sa iyong likuran. Tanging kapahayagan mo lamang, Panginoon, ang kanyang masambit. Maging ang mga papunta pa lamang rito, Panginoon, samahan mo. Pagpalain mo ang buhay ng bawat isa. Lord, we are excited, Panginoon, na magbigay ng papurit pagsamba sa iyo. Nilalaan namin ang oras na ito para sa iyo, Lord God. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Panginoon, sa tagumpay ng hapong ito. Sa iyo namin binabalik lahat ng papurit pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Bagawit magtigay sa ganun the Lord. Thank you. Hallelujah. Palapakan tayo Diyos. Sa'yo pag umiyakan
sa'yo, dahil sa'yo. Dahil kayo lamang, Panginoon, dahil sa'yo. Dahil kayo lamang sa'yo, Panginoon. Sa'yo, Panginoon, ibigay ang buhay. Sa'yo, Panginoon, inalay ang lahat. Walang ibang karapat-dapat tumugan ng Hallelujah. Walang ibang karapat-dapat tumigan ang pagsamba. Dahil sa'yo, dahil kayo lamang, Panginoon, dahil sa'yo, dahil kayo, dahil sa'yo, Panginoon, dahil sa'yo, dahil kayo lamang, Panginoon, dahil sa'yo, sa'yo, Panginoon, ibibigay ang buhay. Sa'yo, Panginoon, ibigay ang buhay. Sa'yo, Panginoon, iaalay ang lahat. Walang ibang karapat-dapat tumugan ng Hallelujah. Walang ibang karapat-dapat tuwigan yung pagsamba. Dahil sa'yo, dahil kayo lamang, Panginoon, dahil sa'yo, dahil kayo, dahil sa'yo, Panginoon, lamang sa'yo, dahil kayo lamang, Panginoon, hallelujah, pag-pinurias, dahil sa'yo, dahil sa'yo, dahil sa'yo, dahil kayo lamang, Panginoon, dahil sa'yo, walang ibang karapat-dapat, kundi ko lamang aming Panginoon Jesus. Walang ibang karapat-dapat, walang ibang karapat-dapat tumanggap ng Hallelujah. Walang ibang karapat, walang ibang karapat-dapat. Oh, walang iba, walang ibang karapat-dapat tumanggap ng Hallelujah. Walang ibang karapat-dapat hawitan ng pagsamba. Dahil sa'yo, dahil sa'yo lamang, dahil sa'yo, dahil sa'yo lamang, dahil sa'yo lamang, Panginoon, dahil kayo lamang, Panginoon, dahil sa'yo. Sulit pagkakataon, pagpurihan natin natin, Panginoon Diyos, dahil sa'yo, dahil kayo lamang, Panginoon, dahil sa'yo, dahil kayo lamang, Panginoon, lahat ng papuri sa'yo lamang namin, Diyos. Amen. So, pwede na po kayo lumingkod. Kitang talagang hipit kung ginhulasan man itong siyan daw. Walang alihulas or itong sayaw. So, ang bagaw po sa awit 9, O Panginoon ko, buong puso kitang pasasalamatan. Ang kahangahangang ginawa mo, Yahweh, aking isasaysay. So, yan na po ang time para maghatag sin pasasalamat sa Diyos, mag-share kit sa iba so kung gaano kaupay ang Diyos sa ato kinabuhi. Sa times nga nanluluyakit, sa times nga
nawalan kit pag-asa kung paano nagkiwaan Lord sa ato kinabuhi. Amen. So sino po ang naruyag i-share ang kaupayan sa Lord sa kanang kinabuhi? So baluhon ta nag birthday ko na. O ngayon na, no? Alang birthday na lang ko na nag-debut si Sister Lori May. Si Kim po man na last week. Ikaw yun ang week. Ikaw naman yan. Hello. Okay, nakulog sa yung mata. Na nagpapasalamat ako sa Ginoo kasi 18 na dikan sa kanya. Sa kanya pag-guide sa kalaan daw. Magpasalamat na kasi ate lang yan. Nag-serve Amen. Ang baga pa nga sa salita sa Diyos, sa sinupupunan pala ko no giniingatan na kit sa Lord. Ano? Bisa na no mangyari, ada permi ang Lord para sa akin. So, sino pa po ang naruyag magpasalamat sa Lord? I-share ang kanya kaupayan sa naging himo sa ato. Balahon po si Sister Nancy, pinagpala ng Diyos. isang mapagpalang araw ng linggo po, dito kita na kay mabalod pa, kaya ganoragod pagkatabo. Pero, salamat sa Lord kay last week, wariyak pa ka-attend, pero yan na, naka-attend ako. Salamat sa Lord sa kanya pag-iingat sa nakapamilya, sini nga naglabay nga bagyo. Grabe ang, kung sinanay pa, nakabuktuan, halos 2 days ko waray sira pakakaturog kay ang hangin, nasulod sa balay, nga tanan nga amo sa loob, tikang sa sulod, nga sa abo, humuyla talaga. Pero ang gipapasalamat ko sa Lord kay, baro man ako maligtas, sirangad to, although marangad to dahil layon pagkailaw. So, san nagka-upay-upay na panahon, nagpasig na anak bugtog, chatak dayon nga, ate ay isang kabaraka kay okay lang kagitihan. So, kahit pa paano na panatag-ak, dikan, siton man nga san pagbagyo nga di, salamat sa Lord kay before daw itong bagyo, naghatag ang Lord provision, nagpapasalamat ako sa Lord kay naka-api kami sito na food pack. Nagpapasalamat ko sa Lord kay 1 week ito na na budget mo. Dili ko gina-expect na may aapi maksilod nga food pack. Mau salamat sa Lord sa kanya provision bago siya naghatag sito na ginagi nga di. Kaya as in na mo problema kami sito nga, syempre 1 week ito, di kan grabe na situnan uran siton before siton pa daw sa Lunes mauran na marat ng panahon pero nagpakatula kami gihapon. So, salamat sa Lord sa kanya pag-iingat. Pati sa nakako pamilya, nga ato yan sa Bicol, anak tita, kay yan na grabe ang kuhan sa kanra. And nasalanta talaga si Rakay. Ang kanra balay, ang bubong nawakay. Pero salamat sa Lord kay ligtas si Ra, kahit pa paano nakalikas si Ra. So, gipapasalamat ko sa Lord ang kanya pagprotekta sa nakpamilya. Di kan sa nakako manliwat pamilya nga hagrayong adto, ang kanya pagprotekta ada lagi hapon. So kung pangamoy wala kit sa Lord nga, malusaw manini nga may sulod na bagyo, na liyon nga. Salamat sa Lord sa kanya protection sa kada sayo sa ato. Sa kanya ang pinakataas na paghuti. Amen. Tunay nga ang Diyos na nagpo-provide sa nga nga ato pangangailangan. Nga siya nagpo-protect sa ato nga sa ato bugos na pamilya. Amen. So, sino pa po na lang magpasalamat sa Lord? Kung wala na, ako na lang. Wala ko na rin. So, bisan ko na napakpag-out, ipapasalamat ko na sa Lord ang kanya ginhatag sa akong blessing. So, nag-apply sa for permanency sa ako trabaho sa parang April pa to. So, pero ka man sa nag-agi, antes kami inagi sa interviews, duha nga klase sa interview, behavioral likang panel. So, kung sa pagkitala, buko kung sa kaihaon or sa trabaho, kung gala konta, sigurado ako konta nga makasulod man haon, Pero syempre, ibaan pamalakad sa kalibutan. Maaramang kitsito, di ba? Ibaan ang pamalakad sa kinalibutan nga pagtrabaho. So, during sa mga interviews or sa mga kadungan na mga katrabaho ta,
doon nakita ko ang pagkiwas ng Lord sa ako life, ano. So, ang mga katabaho, ang iba, ito diri sa laapi, sa nag-interview, anak mga close man dito, nagsugad, anak sa nga close at Darlene, nagso siya, Ma'am Jeremy, nang bago ni Sir Punil, pagkuang kuno, aro bulig sa marami na kaunsit ng mga tao, kay sikuan, anak sa'yo nga katabaho, mayaon recommendations, ang sa'yo nga tao, ang sa'yo man, may backer nga sud sini, may backer nga sud sini, halos natanan sira, may mga backer. Bago ko mga Ate Darlene, relax ka lang. Kaya lang ako backer, si Lord. Bago niya, ay pinakahitaas na backer ngayon compared sa tao. Pero habang isusunod ko man ate, ako gin-remind ko lang ang sarili nga parang maratel sa ako mga nababatian sa nagikitan kasi maram nga kay kung maratel ako parang mababother kay sira parang may assurance sa tao. Wag ako, Lord, ginhatag ko itong sa bahala ka na. Mas nakapot sa kaya mo himuon. So, nagpapasalamat ako sa Lord kay bisang ko nun, waray akduhok sa itong mga tao, may man mga amigo ko, mga close ko, or may mga dati kong ahead na siran dinuok para sa ako. Bisang warak sa ka pagsugad na, Sir, sugar naman si Kuan, Sir na mismo nagsugad na, ay kabara ka kasi sumatang ko si Kuan para buligang ka. Diba? So grabe ang Lord magtiwa sa ato kinabuhi, basta may barok itumapod sa Kanya. Siya naghihimo sin ways, nagamit sa mga tao nga bubuligan kit para makamtantan at ato ginaaro sa Kanya. Ayaw lakit kawad ipag-asangan, patuloy lakit tumapod bisan sa times nga feeling ta dihado nakit or feeling ta sa kalibutan nga pangita parang puangkit nga lugi. Ang Lord never siya magpapalugi sa Kanyang mga lingkod. Amen. So, yan na. Haywaray at mag-exhort ang giving. Basahon ta nala po sa verse. Malakay 3:10 ang bago din eh. Ibigay ninyong buong buo ang inyong mga ikapu upang matugunan ang pangangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, gin-require sa Lord ang paghatag tasan paralat sa Kanya, antikang sa Kanya. Warakit ibang nga mababalo sa Dios kundi katanan nga yaungkit. Sayo na siya na paghatag nato sa ato mga tithes and offerings sa Lord. So, gitetest kit sa Lord kung willing kit nga maaram kit mag-obey sa Kanya mga salita. Ano? So, kung willing po kit, tayo po ay magbigay para sa Lord. So,
Amen. So ito po natin. Sa mga kaloob. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito. Narito po, Panginoon, ang aming mga handog sa iyo. Naway matanggap po ito, Panginoon, mula sa aming mga puso. I-bless mo po ang bawat isang naririto, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Ikaw mag-provide, Lord God, ng pangangailangan ng bawat isa. Salamat po ng marami, Panginoon. Sa iyo namin binabalik lahat ng papurit pagkakila. In Jesus' name we pray. Amen. Matagos sa po kita. Magpalayon kit sa pagdahin natin sa ating Ginoo. Hallelujah. Aming Diyos, tanggapin mo, Panginoon, ang lahat ng aming pagsamba at pagpupuri sa oras nito ang isa matapos sa Diyos. Paranas mo sa aming Panginoon na ikaw ang aming Diyos sa sinasamba sa lugar na ito. Iparanas mo sa mga nag-aanap sa iyo, Panginoon, na Diyos kang buhay at tapat. Hallelujah! Sambahin natin ating Panginoon. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat ika'y nagbabago, magpakailanman. Kaya sasabahin, kaya sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Masasalamat at magpakailanman. Pagsamba namin sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat ika'y nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pagpupurihan sa kapanaman sa'yo ang kailangan. Pagpupuri, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan.
ika'y papupurihan. Pasasalamat, ika'y aming sasambay, Panginoon. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambahin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan at pagkailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan at pagkailanman. Sulit ka katawan. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamatan at pagkailanman. Pasasalamatan at pagkailanman. Pasasalamatan at pagkailanman. Hallelujah! 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 So, sambahin natin ang isang banal, banal na Diyos. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, Panginoon, banal, banal, banal ang Panginoon. Banal, banal, banal ang Panginoon. Napupuno ng kalwalhati ang kanyang kapangyarihan. Nang lubos na panangkilan ang
banal ang Panginoon. Banal. Oh, banal ang Diyos. Banal ang Diyos. Banal. Banal ang Panginoon. Oh, banal. 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 Banal ang Panginoon. So yung pagkakataon, banal. Banal. Banal ang Panginoon. Hallelujah! 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 Lahat ang papuri, lahat ang aming pasasalamat at pagluwalhati sa iyo lamang, Panginoon si Kristo. Bawat oras, walang hanggan, pagpupulangin alay ng mga angel at nilikha. Isang tingig ang malungkot na pagsamba. Dakilang hari, luwalhatiin ka, makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Bawat oras, walang hanggan, pagpupugay ang inaalay ng mga anghel at nilikha.
pagsamba. Banal ang Panginoon, banal ang Panginoon. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin ka, dakilang hari, luwalhatin ka, makapangyarihan, kataas-taasan, ikaw ang Diyos magpakailanman. Sa'yo ang kailangan, sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka, maghari ka, ika'y kapupurihan, sambahin ang iyong pangalan, bukas ngayon maghari ka, maghari ka, sa'yo ang karangalan, lubos ang kabutihan, bukas ngayon maghari ka,
ngayon, magari ka. Magari ka, ika'y papupurihan. Samahin ng iyong pangalan. Bukas ngayon, sa magari ka. Ibalik natin ang kanyang pangalan. Ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, magari ka. Magari ka, ika'y papupurihan. Samahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, magari ka. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Hallelujah! Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos. Sigaw natin! Sigaw natin! Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka. Tanggapin mo! Tanggapin mo ang Diyos! Luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Sa iyo ang karamanan. Lubos sa iyong kabutihan. Sa iyo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, magari ka. Magari ka, ika'y papupurihan. Pagbahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, magari ka. Sa iyo ang karangalan, lubos ang kabutihan. Bukas ngayon, magari ka. Magari ka, ika'y papupurihan. Sabahin ang iyong pangalan. Bukas ngayon, magari ka. Just close your eyes. Just worship Him. Hallelujah, purihin ka. Dakilang hari, luwalhatiin ka. Makapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Hallelujah, Just close your eyes. purihin ka. Paringin mo ang oras na ito na huling Dakilang oras. hari, Huling pagkakataon. luwalhatiin ka. Para sa Panginoon Diyos at pasalamatan siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang katapatan. Kataas-taasan.
kapangyarihan, kataas-taasan. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Ikaw ang Diyos magpakailanman. Yes, Lord, hallelujah. Oh, ikaw lamang, O Diyos. Ikaw ang Diyos magpakailanman, O Jesus, ang iyong ngalan. Ikaw purihin ka, Panginoon. Sambahin ka sa iyong kalangyarihan, Panginoon. Yes, God. Hallelujah. Aming Diyos na banal, mabuti. Diyos na makapangyarihan. Patuloy ka namin sinasamba. Tinataas sa oras na ito. Na-acknowledge namin ang iyong presensya. Salamat sa iyong biyaya at habag sa aming mga buhay. Salamat sa kalakasan. Salamat sa pagkakataon na ipinibigay mo para ikaw ay maranasan, para ikaw ay sampahin, dakilain, duwalhatiin, itanghal sa lugar na ito. Nahayaan ka namin, Holy Spirit, to move. Malaya kang kumilos sa buhay ng lahat ng naririto, sa lahat ng nakikinig, kahit sa labas, Panginoon. Malaya kang kumilos, mangusap. Turuan mo kami, Panginoon. Gamitin mo yung mga salita para hubugin kami, para lumalim ang aming pagkilala sa iyo, ang aming commitment sa iyo, O Diyos. Without you, we can do nothing. It is not by might nor by power, but by your Spirit alone. Kaya, Panginoon, nagkakatiwala namin sa iyo ang hapong ito. Hallelujah. Oh, Jesus. Ibuhos mo, Panginoon, yung grabing kagalakan, kapayapaan at kapanatagan sa lahat ng naririto. Ikaw lamang, Panginoon, ang may tanghal. Ikaw lamang, Panginoon, ang may hayag. Ikaw ang maranasan. Ikaw, Diyos, ang maluwalhati sa oras na ito. Sa iyo lamang, Panginoon, ang mataas na pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa tanging pangalan mo, Jesus. Everybody say Amen. Amen. Hallelujah. Kamayan mo muna yung mga katabi. Pagpalain mo. Pwede na kayo kumuha. Amen. So, mopay nga kulog sa atong nga tanan. Sino ang mga pinagpala sa Diyos? Pumalakpak ng malakas sa Diyos. Amen. Hallelujah. So, salamat sa Lord, ano? Kasi, itatangan kit niya sa opportunity nga pwede sumamba, maranasan siya, nga mapatian ang kanyang pulong. Sa kadamo sa ato inagian, sa ato mga challenges, mapiyaya ang Diyos. Amen? So, before
magpadayon karoy ko magpasalamat sa Lord sa kanyang protection, sa pusok na kanyang ginahatag. Kasi after dito sa youth job, dito sa pambuhan, sa last nga ang last nga portion dito is prophetic gesture na kayang spiritual warfare. Ngan yung istorya sa dito na nga ako mag-facilitate sila dito nga last na part. So, may dun nga, kumbaga, aram ko nga, mayon battle pagsugat si Don. Dako ito nga battle. Kasi kabataan na natungan, aram ko nga, karoy i-minister sa Lord. So, kahapon, hindi nga, kumbaga, san nakaliang, maglilakaw ko taktikan to, tiga ko naranasan na naman yung anak ako, tendon, san ako tuhod nga left. Permitong siya, tigang sa nagbalaya. Permitong siya, tigdala siya parang nadidislocate. Parang, morayla symptom. Basta tigdala siya, saan ulay itong siya, tigdala ito siya parang nasusugat niya to. So, parang, good talaga, nawalan ako tapos din siya tumba. Kahapon, yan, suulian ako dito nga part doon, ganyan lang magtiwangon na. Bago gawain pa naman buwas. Then kahapon talaga, pakat kami sila naka-schedule kami pagkata sa Katarman kasi magika na si Jana, kanina si Radican. Nag-pray ako habang napi yung grabe nga pain. Nag-pray ako sa Lord nga taganak niya usok nga protection sa nako sige. Yan, salamat sa Lord kay nakakatok sa Katarman. And kanina naman, iba naman nga attack. So, grabe talaga ako na feel. Pero pag ako pa nga ni hanggat kaya tumubos, ini nga diriket magmatuyang sa kaaway nga hadlangan anato paglilingkod. Amen. Hallelujah. So, nakit yan na sa last week, it's about conflict. Paunawa sa ato sa Diyos, kung ano ang conflict, kung ano ang kanyang cause, kung ano ang kanyang nature, kung ano ang kanya, kumbaga, kaya himon para maging aware kit nga maiwasan nato ito. Masolusyonan nato yung ginihimo nga conflict sa kaaway nga nagkukos para maging stagnant or dili gid makausad sa ato paglilingkod. Kasi every time nga mayong conflict, diri talaga maupay ang magiging result sa ato mga kinabuhi, sa church, sa family, bisan din, di ba? Kung mayroong ka conflict, mayroong ka diri pagkakunawaan, diri maupay nga relasyon, sa imoy kasi tao, diri nagiging healthy kasi nagkukos ito sa pain, mga hatred, nagkukos sa mga negative nga kung nano nga mga negative sa imo kinabuhi. Amen? So, yan na naman, ang sunod nga topic. Anyway, sa Diri Maaram, this series na to yung topic dito sa Pastoral Conference. So, yan na naman, it's about the Holy Spirit and Satan during conflict. During conflict, duha na ada nga present sa ato. Nga diri nato nahigigitan. It is the Holy Spirit and Satan. Natod kang Satan? Ada si Holy Spirit, ada liwat si Satan. So, first, quantity, understanding the purpose of the study. Kinano nga kailangan nato ini adman about the Holy Spirit and Satan during conflict. Para, first, to see the lies of the devil when conflicts arise and its worst results. Para kung mahikitan nato ang kabuaan sa kaaway during conflict nga nag-arise para maging malala ang sitwasyon. Adaan kabuhaan sa kaaway. Kung magsasadsay nga, hala kayo po, itong siya, many, parang ginilipa ka sa sino dito mga negative na ipuputak. Waray ka man, waray ka proof. Pero, wala ka proof, pero, nasunod ka sa imo utak, nga
minsan waray man itong himo pero gibubutak sa imo gipapaniwala kit sa kaaway na ginhimo iton sa other party. San dili mo nakakaunawaan. Ano? Nga naggipapaisip nga hala, iba so nang giniisip sa hala, nag-iisog na ito sa hala, kung ito gininiliba ka na sa... Naabot ito nga point, kay buhaon talaga si Satan. Kaya, kailangan natin itong maintindihan nga every negative nga na-absorb nato, dili itong tikang sa Diyos. Nga si Satan, father of lies, buhaon talaga siya. Number 2, to see the beauty of obeying the voice of the Holy Spirit and its beneficial result. May kita nato kung gaano ka-upay at mag-obey, sumunod sa tingog ko no, ni Holy Spirit. Nga, may kita nato kung ano ang benefits at resulta sito. Nga once nga dili ka nagtuod kan Satan, namati ka sa disan ni Holy Spirit nga, ay so pagtuod, dili kong totoo, ginatagang ka lang sa nagbibinuwalan nga kanyang isasad sa ito. Duha ito, di ba nga battle, na imo na bubatian kapag mayaw ka challenges, mayaon ka problema, mga sensiton, duha ito. So, napaka-upay, ma-identify natin doon, kasi may kita talaga kung gaano kaupay ang result kapag na-identify mo ang voice ni Holy Spirit nga voice ni Satan. Mayaon na bago pa ni Pastor Joseph dito nga time siya so na preach niya mayaon maling bulong masin tamang bulong na nakikita ta minsan ang gigagamit sa kaaway nakawuta minsan diri mayaon ka na receive ni negative tapos para ma-confirm ito magamit siya si tawo nga nalalangot liwat or mayaw liwat something sitong nga tao. Masud, mabulong sa incentive ha, okay, maarang ka itong daw siya, main-meni. Hello? So, kailangan maarang ka kung ini nga tagabulong sa im, tikang pa itong kan Holy Spirit or tikang itong kan Satan. Kaya kita kakaya ang problema, nagsusulan ato puot, nag-route an ato kadunga, an ato kaadlawon, kapag nabubulungan kin si negative, tapos kin-absorb ta tinuod kin. Amen? Sino sa nakakaranas? Nasa kamay. Nakakaranas kin sino, di ba? Bisa mo ka maginhimo. Ako sa katapos, masugan-an sa hala. Ang kaaway. Mangkanihan. Di ba? Ikaw ang grabe po ba? Pero alam mo man yung aray ka ginhimo. Then magamit pa si tao para kung anang gagatungan ka pa. Amen? Pero, kaya napakahalaga nga ma-identify nato kung kunay tinig ba ang atong nababatian. Hello. Amen. And number 3, to see conflict as a gift for brokenness and wrath to everyone who undergoes it. Kailangan kasi, diritan an conflict nga problema o kabigatan. Kundi, maliwatan atong mindset, maliwatan atong perspective in life nga itong nga conflict, gagamiton ito sa Diyos, regalo ito, para mas lalo kit mahubog, ngan mas lalo kit, kumbaga lumago, ang ato pagtapod ng pagkilala sa Diyos. Amen? Magamit ito nga para ini nga sa iyong mga tao, mas makilala mo pa, ngan mas maging maupay pa, at iyong relationship, na duha, instead nga mawakay, kumbaga mawara, at iyong friendship, kabaliktaran ang will sa Lord, kabaliktaran ang plano sa Diyos. Ano? Kapag naintindihan nato, nga na-identify nato, sino ba ini nga tagabulong? Pamuntan ini mo hibit, kapatid, sino ang tagabulong sa inyo? Tagahuring sa inyo. Yan daw si Kuan. Nagpinangulaw sa inyo si Diri mo, okay. At tumuhan niya yan sa iyo, problemado na sa kinabuhi, para man siya sa rangutan. Hello, palapakan muna natin ang number 2, understanding the conflict kingdom. So, mayaon duhang conflict kingdom. Mayaon duhang first, the kingdom of light. Waray iba kundi ang kingdom sa Diyos. Ikaduha, the kingdom of darkness. Duhala ang naglalaban. Ang duhala na atong pinamimilian kundi ingit nga grupo. Sa kingdom sa Diyos o kingdom ni Satan. Sa Colossians chapter 1 verse 13, ang bago nili,
For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves. Sa ISB, bago today, God has rescued us from the power of darkness and has brought us into the kingdom of the Son whom He loves. Ibig sabihin, sa to, sa dili pa natin gina-accept si Jesus as Lord and Savior, di ba, nasa kasalanan ng tao, dapat ang tanan nga tao mamamatay. Waray dapat salvation. Dapat, nga tuwid sa kingdom of darkness. Nga tanan, ginihin mo ni Satan para wakayon kit. Gitatagan kit mga problema, gitatagan kit insecurities, inferiorities, gitatagan kit sa mga sakit. Nga tanan nila, ginihin mo sa kaaway. Amen? Pero, sa karawat na si Christ as Lord and Savior, ginkuha kit, ginagaw kit ni Christ. Through His death and resurrection, nagkayaon kit sin paglaom, nga tikang kit di sa darkness, nahinga di kit sa light. Yung santo di na ato naiintindihan na uunawaan, yan na naiintindihan ta na. Sa dili mo pag accept si Christ as Lord and Savior, sino nakaranas nga ito? May Biblia. Di ba sa school na may nanahatag si Ton? Or either sa iyo balay, tapos try mo siya aprihan, tapos basahon, pero di ka nakakaintindi. Hello? Ako mismo naranasan gano'n. Sa bata pa, nasabot man up, di ba kayo nag-ispila man up. Pero pagdating sa Bible, di ko talaga siya naintindihan. Pinasugod hindi. Pero sa karawat ko na si Holy Spirit, karawat ko na si Jesus as Lord and Savior, sa nagbasa, naiintindihan ko siya. Parang nagkakaroon ng revelation nga, ini ang gisusugat sa ako sa Diyos. Amen? Kasi, duhala talaga ito. Sa kingdom of darkness, ato kapangani, mayaon gigisan niya talukap sa mga mata. Parang itatakpan ni Satan, ano mga mata para dili nato maintindihan o maunawaan ang pulong sa Diyos. Dili para sa surrender mo na ng life sa Diyos, yung gina-accept mo siya as Lord and Savior, dili na pwede manahan si Satan. So, pamaklason nito sa Ginoo, nga nakita nato yung pag-asa. Nagkakayaon kitsin, liwanag sa ato kinabuhi. Na-identify ta na ang tama nga sin mali. Amen? Sa to, okay na sa bisan ka naghihimo nga mali, parang normal ang maghimo mali. Amen? Diri ka nahahadok, diri ka ulbaan, normal ang maghimo mali. Pero, sa tinatong point nga naranasan mo si Christ as Lord and Savior, pag aram mo nga mali, grabe yung ulba. Ang conviction nga nasugad si Holy Spirit nga, dito itong tama, mag-repent ka. Kaya na mawawa kaya ng relationship sa Diyos. Nga maiisahang ka na naman sa kaaway. Amen. Hallelujah. Kaya nga kailangan nato maintindihan nga every day, every second, mayaon mga ginihiman kaaway. Mayaon two kingdoms nga naglalaban sa ato kinabuhi. Nga kailangan ta mamili, ma-identify sino ba ato pamumatian siniluha. Sino din yan isod niya nga anak siya sa Diyos, taas ang kamay. Duhala ito. Anak ka sa Diyos or anak ka sa Satanas. Di ba? Duhala ito. So, kailangan, pag anak ka sa Diyos, mo ipapamatian, of course! Ano gisusugan sa Diyos? Kasi once kinamati ka nga sa sayo, ibig sabihin, siya ang gisusunod. Nangyara si Don. Hallelujah. Kaya, kailangan nato hindi maintindihan, kanina baga ko purpose, kaya nga inantinadman, ikaduha, maikitan nato yung two kingdom conflicts. May duhang kingdom nga, kumbaga may ang conflict nga, kailangan nato ma-identify kung haing isinong belong. Number 3, understanding the nature of the Holy Spirit. Sino din ninakilakan Holy Spirit? Taas ang kamay. Si Holy Spirit, siya ang source of wisdom. Siya ang nagsusugad kung ano ang tama. Na-identify ta kung ano ang tama nga maupay. Amen. Siya nagsusugad sa kariyag sa Diyos sa ato. Naglalata ini si Holy Spirit. Sino natuod nga naglalata si Holy Spirit? Amen. Nangungusap siya. Pwede siya audible. Mayaon mga tao nga nakakabati audibly nga naglata. Wala siya nakita pero nabatian talaga niya kamaya naglata. Ako na-experience ko ito.
experience ko to. Kaya natudak si Ton nga, naglalata si Holy Spirit, si Audible. Nakatak sa Katarman, sa Yulaak, then, ato kami dito kami nag-stay sa to. Then, mapigaw man ito, tiga na lang kung nabatian nga uli. Kailangan mo bulingan si mama. Di alam na si Ton, parang kuray tao, pero malinaw talaga sa akin, ako nabatian. Kaya nag-decide ako nga muli. Pero diri ba naman sa aram na mayon na naramdaman si mama. Amen? Kaya, si Holy Spirit, naglalata siya. Pwede audible, pwede manliwat sa imo heart. Nagbukas siya nga, wala ko nabatian, pero sa imo isip, parang mayon na po sa imo isip nga. Dili itong tama, yung pag-imo siton. Amen? Diba? Mayang kigisan nga conviction. Si Holy Spirit, nagka-guide siya, nga nagka-direct sa ato. Natuod ka? Nga nagka-guide siya, nga nagka-direct. Ang pagaw sa John 16:13, but when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Si Holy Spirit, ang pag-uko pa, pag best friend mo si Holy Spirit, advance ito, nagsusugat na sa advance. Kay omnipresent, omniscient, and omnipotent, ang ato Diyos. Si Father, Son, and Holy Spirit, para preho sila katangian. Omnipresent, omniscient, and omnipotent God. Pag-insad ka omniscient, aram na nira. Ang mahihinabo pala, aram nira. Pag-isad ka omnipotent, yung mga imposible, kaya nila. Amen! Kaya, alam mo ito, may kakunta plano nga makanto kasi ni nga lugar, tapos nagsusugat, tignan na la, parang may nagpupukong sa'yo ka, ay, muna pagkanto. Parang di ka makabuhat-buhat sa lingkuran, or parang nahuhubya ka, dapat ikanto ka talaga, disinido ka nga may yung kakantuan. Kaya na wala, ay, pagkanto. Kasi isusugaran ka na nga, parang ipupugnan ka na ni Holy Spirit, kaya maaraw siya sa may mangyayari. Pag diri ka na mati, yun, may experience mo talaga ito nga diri maupay. Pero doon mo lang ma-realize na, wow, no, diri kung nakato. Pero pag namati ka, tapos nahibaroan mo, may nangyari dito, sino ka imo kakatuan, masad ka, bumangian nga parang diri ang ipapakato. Amen! Kaya nga, kailangan, kilala ta si Holy Spirit kasi kung mayon man pwede bumulig sa ato everyday living. Si Holy Spirit ito. Kasi siya maaram kung ng tama nga direction. Siya maaram kung ang dapat nato himuon sa kada adlaw. Siya nagsusumat sa ato. Inanhimua. Mag-pray ka. Di ka man maaram pero may nagsansay nga, mag-pray ka. Di ba, yun na, may baro ka na lang. May ang dito nangyari sa ibang mga mahal sa buhay. Pero gin-spare sa rasa Lord because namati ka ng Holy Spirit. During the time na may mo ng kaaway, nagpipray ka. Nga nakakakiwa si Holy Spirit. Amen! Kaya napakahalaga na kilala natin siya. Number 3, He convicts us on our sins and agenda in life. Siya nagkukonvict sa ato, sa nato nahihimo nga mali. Ngayon mga agenda nato sa kinabuhi. Si Satan, grabe siya mag-deceive. Grabe ang kanya deception. Aram yan ang mga witnesses. Grabe mag-deceive talaga siya. Ngayon si Holy Spirit na nagkukonvict, kunyari, ada ka na sundo ng situation, tigka ka sa sugar ng Holy Spirit, nagdiri kong tama. Ada ito nababagabag ka nga, nakukonvict ka nga, kailangan mawarak sini nga situation. Diri ini ang tama nga sitwasyon nga ginahatagsak sa Diyos. Amen? Sino sa nakakaranas? Ito, tigka susugat sa Lord nga, diri ito mo ba, ini ang mangyayari pag ginhimo mo ito. Hello? Diri ito naiiwasan nga atake sa ato sa kaaway kasi porsigido si Satan nga wakayon kit. Ang kanya plano, i-destroy kit, papagsakot kit, nga i-drag kit kung nga insyalidad o huhukuman sa Diyos. Kareng niya, madamay kit. Pero diri natuyang si Holy Spirit. Diri matuyang si Holy Spirit, iingatan kit niya. Susugaran kit niya nga, diri itong tama. Kaya nga bago ko, diri maiwasan nga nakakasalakit. Diri maiwasan, wala din perfect. Payong kit mga nahihimo nga mga mali nga desisyon,
Pero as long as ada pa ang conviction, nababagabag ka pa, i-grab mo itong opportunity nga mag-move according sa gisusuan ni Holy Spirit kasi diri pahuli ang lahat. Pakuri paghuli na ang lahat. Bisan nga ni i-grab mo yung nag-repent ka. Alam mo nga nag-repent ka wholeheartedly. Si Satan, itatry ka pa rin niya i-condemn. Itatry ka pa rin niya pabagsakot. Itatry ka pa rin niya nga hilaon pababa. Ngan sugaron nga ipamukha sa nga ini ka. Which is aram mo nga diri. Aram mo nga ibang plano sa Dios, pero itatry niya i-distort kung na ang kamatuuran. Amen. Pero kung aram mo sa imo sarili, ngan kilala mo talaga ang Dios, waray ka dapat i-worry. Waray ka dapat kahadukan. Kinano, i-reveal niya kung ano ang kamatuuran. Amen? Kung mayaon man pwede ko ini isusugad, kung mayaon man nakakaaram, sa totoo nga sigaw sa ning puso't isipan, waray iba kundi ang Dios. Amen? Ang tao, mausgang ka sa karanakitan, sa kanraaram. Ang importante, ang diri kahusgahan sa Dios, kay mas aram niya kung nano ang kamatuuran. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Si Holy Spirit, mayaon, ginsugad niya, mayaon siya, gindadara nga, fruit of the Spirit. Fruits of the Spirit. Sa Galatians chapter 5, verse 20 to 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Sa 23, gentleness and self-control. Against such things, there is no law. Otrohon ko. But the fruit of the Spirit is love. Ang sayo nga bunga ni Holy Spirit, pakigugma. Ang paghigugma ni Holy Spirit, diri siya self-centered nga pakigugma. Diri siya lustful nga pakigugma. Diri siya sakim nga pakigugma. Ang paghigugma ni Holy Spirit nga ada sa kanya, nagindadala niya yung fruit of the Holy Spirit, nga love, unconditional siya. Grabe nga pakigugma to the point nga gin-display niya nga pakigugma sa cross. Nga bisan we are not worthy, ipakita niya nga ginhatag dito niya nga pakigugma sa ato. Ang baga dili mayaon joy, mayaon kagalakan, mayaon kapayapaan, peace, mayaon forbearance, mayaon kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. At sa iyo nga, kung sino nga forbearance, sa iyo nga term is long-suffering. Nakakaya ta, bisan grabe ang ato suffering, nakakaya ta ma-overcome, makapanatili sa Diyos. Bisan grabe ang challenges, parang di mo maintindihan, tikang sa nabuhay ka, grabe naman din nga ako, life, puro lang problema. Grabe na ako naranasan, but still, you're okay, okay ka. Why? Kasi mayaon, fruit of the Holy Spirit na long-suffering. Itatagan ka ability to endure kung ano man ang mga challenges na ato din nakarawat kasi may purpose itong unina. Amen? Mahigigit ang sitong doon yung bunga sitong kunano. Against kuno such things, there is no law. Importante sa ministry ini nga fruit of the Holy Spirit. Kita nga mga nagmi-minister, kita nga naroy mag-serve sa Lord, importante si Holy Spirit, ini nga fruit of the Holy Spirit, pag-resolve sa mga conflict. Kasi, di rin na-resolve ang conflict. Ang saramo, kung wala ka fruit of the Holy Spirit, kaya wala ka understanding. Wala ka self-control. Tama? Napakahalaga ni Holy Spirit, ni fruit of the Holy Spirit para sa ato kada adlaw nga pamumuhay. Siya ang naghahatag sa imo sin kakayahan. Kunyari, sa sakto lang tanong ka. Pero kay yan na, nagsiserve ka na sa Lord, mayroon ka na fruit of the Holy Spirit,
Ito alam mo nga, sansat to, diri mo ito mapalampas yan na kahit papano napapalampas mo na. Sansat to, kapag mayagit mga, di ba, dinidirian, ako number 1 sa ako, yung ako sa hanak. Tapos aram ko sa heart nga, diri ito, na totoo. Makikiaway bisan si presidente ka pa. Papatulan ko talaga ikaw. Pero, itataga na kitya na self-control nga hanggat maaari, diri mo patulan ang mga butang na ginihimong sang kaaway. Kaya nangyayari, abangan nila, matangis na. Kasi pag nalalahot ako, di ko kontrol ko ng sarili, itatangis ko na lang siya. Para la, dirak makasala. Kapag mayaw na ito, nagigigil na ito, mayaw na naruyag sugaron, tapos nadirak na matikangang ko dayon ito kasi nasa anak sa emotion niya nalalangot ako. Kailangan ko siya itangis para humalma anak ako emotion bago ako maglata. Kasi nadirak pakalata sindiri tama. Amen. Mayaon mga time nga kailangan mo talaga upusan sa imo ng patience. Kung ano man nanipin mo diri ang mao nga nang ginhili mo. Amen. Upusan mo pasensya kung nakakasagad talaga. Pero baga kung hani, bakuri pag naubos ang pasensya. Diba? Kaya baga pamalambol ka na nasabog. Ano? Pero ito na po talaga sa kaway. Ubuson yan ato pasensya. Pero salamat sa Lord. Kay ada permi sa Holy Spirit para i-remind ka nga, oops, may isahang ka. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Si Holy Spirit, siya ato source of strength and empowerment. Natod ka si Todd, siya naghatag sa ato kusog, nag-empower sa ato. Sa Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Hallelujah! Kaya nga napakahalaga ni Holy Spirit. Alam niyo, dito sa ato paglilingkod, diri talaga nato mahihimo yung mga gipapahimo sa Dios, kung diri si Holy Spirit, kung wala sa ato si Holy Spirit. Pao mo pangani, kapag on fire ang sayong nga Christian, ang sayong nga believer, ang sayong nga lingkod sa Dios, ito naranasan niya ang presence ng Lord. Kunyari, aaluhod ka. Ikaw ang klase ng tao nga aaluhod, diri na kung unang paglata, kung diri ka uunahan. Pero saan na-receive mo si Holy Spirit, na-encounter mo si Holy Spirit, na-experience mo si Holy Spirit, tapos naintindihan mo yung goodness, yung word sa Lord, parang diri mahimo nga, diri mo isumat sa imo, amigo. Maaraw ka, grabe talaga dito ng karanasan. Grabe talaga si Lord. Mini, saan diri mo ito nahihimo? Diri mo nabubukal yung hiwa kung diri ka unahan. Pero si Holy Spirit, nagahatag empowerment, gitatagan kasi ability nga makapag-share. Not by might, nor by power, but by the Spirit. Amen? Siya si Ton, ang nagahatag sin ability. Nga, ito, ma-realize ko na lang, after this, ito, hala, paano ko ito kinimo? Hala, paano ako nakapag-share? Di ba, na-amaze ka? Kasi niriton sa imo. Si Holy Spirit, sito na naghatag sa imo. Sintusog. Sa to, naalo ka mag-invite, pero nagkayaon kasi kusog ka mag-invite ka. Tara, nag-uya ka. Sana naalo ka, pero karuyan mo ka mag-invite, pero naalo ka talaga. Eh, pag-kausan ka, away sa'yo. Ay, itong kayo, maaluhan ka dito sa'yo, maupo. Diba? Pero sa na-experience mo na, na-ignite na fire, na-empower ka na hinahinay ka na na-empower, nagkakayaon kasing ability, nagkakayaon kasing kusog na parang nabubukaw may hiwang ka, tara. Makatugit atin kitinig na sila. Ano? It is because sa power ni Holy Spirit. Dito sa ato. Amen. Si Holy Spirit, pag-isad niya, source of strength and empowerment, pag-isad niya, He strengthens us. Ang bago sa Ephesians chapter 3 verse 16, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit in your inner being. Kasi alam kasi ni Paul,
nga naghatag lang talaga sin strength sa ato, nagpapakusog lang talaga sa ato. Nga naghatag sa ato ability para in times nga mayaon kit mga challenges, mayaon kit mga nararanasan, mayaon mga takot na away. Ngunit talaga iba ka maghatag sa ato sin kusog para makapanatili kundi si Holy Spirit. Kaya nga kailangan nato nananalangin kit, kailangan nato nag-worship kit kasi doon ka na-experience si Holy Spirit. Ginaalaw ta siya tumong. Ginaalaw ta siyang mangialam sa atong kinabuhi. Amen? He renews us. Abaga pa, sa ikarawat mo, si Christ, isa ka ng bagong nilalang, wala na yung dati, ikaw ay bago na. So, ginbabag, okay, ni Holy Spirit. Titus chapter 3 verse 5, He saved us. Not because of righteous things we have done, but because of His mercy, He saved us through the washing of rebirth and renewal by the Holy Spirit. Matanan kita talaga makasasala. Matanan kituwa kay sa tubangan sa Dios. Pero si Holy Spirit may siya ability nga pag-uhon kit. Dili ta kaya pag-uhonan nato sarili. Paulit-ulit tayo itong isusugad. Dili ko kaya pag-uhonan ni sarili. Maliban, isurrender mo ang imo kinabuhi sa Dios. And allow mo si Holy Spirit nga buligan ka, pag-uhon ka. Amen? Siyala kasi mayong kakayahan si Ton. Hallelujah. Number 4, understanding the nature of Satan. Kung kanina, nature ni Holy Spirit, yan na, nature naman ni Satan. Sa John 10:10, the thief comes only to steal, kill, and destroy. Si Satanas, porsigido siya. Kaya siya adi, pag nakawan kit, ang kawatan kit ngan, wakayon kit, patayon kit. Amen. So anything nga aram mo na mayaon nawawara sa imo, nawawara ng kagalakan, nawawara ng kapayapaan, diri tuntikang sa Dios. Anything nga nakakawakay, diri itong tikang sa Dios. Anything nga magpapatay sa imo relationship sa iba or relationship mo sa Dios, diri itong tikang sa Dios. Character ito ni Satan nga nagmamanifest even sa tao. Si Satan, magamit siya tao. Di rin man siya malusa doon para ipakita sa kain nga, oh, yan is Satan. Diba? Magamit siya sa tao. Wakayon ka, kawatan ka sa imo kapayapaan, sa imo kagalakan, ngan patayon ka. Amen. Kaya masad nga, kailangan identified ka kung magawa pa ang tagabulong. Sino ba rin katubang? Kaya nakakapanggigil minsan. Kapag ang gamit sa kaaway, mismo'y kasi mo. Lingkod sa Diyos. Amen. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang Diyos. Satan is the source of disorder and disobedience. Galatians chapter 5 verse 19 to 21 ang bagos today. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, debauchery, idolatry, and witchcraft. Hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, and envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. Dirikit makakasulod sa langit kapag ginhayaan nato inigang mga butang. Otrohon ko ay pagtinawa. The acts of the flesh are obvious. Sexual immorality, impurity, and debauchery. Idolatry and witchcraft. Hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissension, faction, and envy. Drunkenness, urges, and the like. I warn you, as I did before, not those who live like this will
who live like this will not inherit the kingdom of God. Diri sini ipang isusugaran. Kita mismo nga tanan isusugaran. Ayaw pag-isip nga, ay, si Kuan ini. Si Kuan ini. Dugit si Ton, may ton ang kaaway. Mahilig siya mag-pinpoint san iba. Mag-ukit magkita san iba. Kitan tamunan ako mga sarili. Kasi kanya-kanya kit atubang sa Diyos. Nang kanya-kanya kit puhusgahan para itong panahon. Amen? Kung namumuhay kit sinsugad sini, ng pababayan ta, pag ako ba, diri si Satan matuko, o oferan ka niya. Pero ada itong sa iyo. Kung kakagton mo iton, o diri. Kung mayon makakapabus ka sa ato, ang Diyos iton. Kikiarami siya. At the end of the day, nano ang imugin himo. Nga nano ang decision na imugin himo sa imong sarili. Amen. Ngan tandaan ta, ang bagaw didi, bisan ka nagsiserve sa Lord. Bisan ka tanan nga ministry, imo na ministry. Pero ginhayaan mo nin imo buhay sini didi nga mga ginlata didi, mga ginsurat didi. Ang bagaw didi, waray ka karapatan i-inherit ang kingdom of God. Amen. Kaya nga ini ang ato battle. Ini kasi ang kinaiya sini nga Adamic nature nga mayawnan sa iyong tao. Ini ang kailangan ma-renew. Ini ang kailangan nato mapaglabanan. Ini ang kailangan nato ma-overcome through the help of the Holy Spirit. Kasi sayang nga nato paglilingkod on at the end of the day hingat tumanlakit niya sa impyerno. Amen. Hallelujah. Ang mga didi, His plans are to delay us. Tama ini. Kaya ngayon, mga maupay nga plano ng Diyos, pero nadidelay kasi adaan kaaway. Gindidelay kit, ginaalawtan kaaway, madelay. Ginaalawtan kaaway nga magamit kit. Hallelujah. His plan is to impose division, disqualification, and destruction. Kapag gipabayan mo ini, aram mo sa iyong sarili, you are disqualified sa tupangan sa Diyos. And at the end, destruction ang imong mararanasan. Kami ito ang plano sa kaaway. So, ang choice, adi sa ato. Ang decision, adi sa ato. At the end of the day, ikaw ang magdedesisyon, diri iba. Kung naruyag ka, magganap ang plano sa Diyos, waray na delay, ayuson ang ato relasyon sa Diyos. Dapat fruit of the Holy Spirit, diri fruit ng silang. Diri bunga, diri ang ginhini mo ng silang. His voice argues. Ini ang matindi sa ato, mahilig mag-argue. Daraman at mga rason. Daramo ang mga reasonings. Mahilig it mag-argue. Mismo sa ato sarili, diri, okay ak. Pero iwan manifestation. Pero kukan sa ato ni Satan niya, inang practical nga kuwan. Practical nga niyan imo ko anon, kanan kalibutan, nga pananaw, ang imo kaptan, diri ang pananaw sa Diyos. Si Satan, naglalata siya sa present, kung ano lang kanya nakita. May ito na ang kanya susugaron sa imo. Diri ang future. Diri yung whole. Mahilig siya mag-akusa kung ano ang kanya araw. Amen. Bako pa may nag-deliverance na pastor. During sa deliverance, ang bagaw sa kanya sa demonyo. Kung nga ni, nasad to nang ngawat ka. Tingnan natin nini, kasi sa talaga old life niya, iton, before niya nakilala ang Diyos. Tingnan natin siya, no? Kaya may ito ng demonyo, ang ipapamukha sa imo, kung nano ka, before ka nag-repent sa Diyos. Ang bago niya, sabto iton. Kaya ginutusan ko ikaw yan na, malumayas. Amen? May itong si Satan. Ang kanya susugaron, kung nano ang kanya, ang imo old life, kung ano ang kanya aram mo makakawakay sa iyo.
Amen. Iko-condemn ka niya. Amen? Kaya, dapat aram ta kung sino naglalata. Kung ay boses ang naglalata. Nga si Satan, gididinay niya ang future. Dire siya natuod sa future. Nga mayaw ka maupay nga future sa Dios. Mayaw mabay nga plano sa imang Dios. Amen? Hallelujah. He is a talkative person, a liar and deceiver. Kita rin hipid kung talkative iton. Talkative person ko, no? A liar, buwaon, ngan, deceiver, mahilig mag-deceive. Mang-uwat. Grabe ang deception. Kunwari, maupay. Pero balitaw, iba ang intention. Balitaw, iba ang mga plano sa kinabuhi. Pansarili ang plano. May tunan, kaaway. He is full of wisdom, but perverted thinking. Ini. Ang wisdom tingkang sa Diyos. Yung Word of God is the source of wisdom. Kaya nga ginsulat niya si Satan, full of wisdom? Kasi memoryado niya ang pulong sa Diyos. Kaya lang, distort niya. Amen. Diri pwede magtikang kan Satan ang wisdom. Ang wisdom magtitikang la sa Diyos. Yung wisdom nga tikang kan Satan, distorted ito. Mahilig siya mag-imo twist. Amen. Persiton san pag-deceive niya kan Eva, po niya, totoo pa, diri nito, pwede ka unang tanan. Di man yung totoo, di ba? Ay mamamatay ka. O niya. Totoo naman mamamatay. Ang bawa ni Eva, diri ka. Pwede ka na, tutong ka unon, maliban lang sini nga bunga, nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang bago niya, hindi dito totoo na, diri lang Diyos na maging kaparehas ka niya. So that's ito, si Satan. Maaram siya sa pulong sa Diyos, pero twist niya, distort, ginwawakay niya ang gamatuuran sa pulong sa Diyos. Kaya ingat-ingat yun. Paggamit sa Word of God, tapos distort na to ang Word of God. Kaya alam mo na kung sino nagamit sa iyo. Amen. Hallelujah. He executes his diabolic agenda. Siya nag-execute sa kanya, irarauti niya, plano, mga agenda sa kinabuhi sa kanatagsa. Amen? Ngan si Satan, porsigido talaga siya, 100%. Yung kita, isi gulaki-laki siya, direct, tinimo niya nga tanan. Wakayong dik nga tanan. Amen. Hallelujah. Then, understanding the importance of biblical reaction and responses. Why should we need to develop sensitivity to the voice of the Holy Spirit? Kailangan natin maging sensitive sa tingog ni Holy Spirit to avoid walking in the flesh and respond according to our emotion. Para kung maiwasan yung maglakawon din sa atong flesh, nga an ato response according sa atong emotion. Tutuin ni. Until now, nga tanan kit, ini anatake yung sa ato sang kaaway. Nga buhiyon na ato flesh and mag-respond kit according sa ato emotion. Kaya kailangan maging aware kit nga kasi nga kanina bago dito may yung two kingdoms, di ba? Duha naglalata. Hanggat may on chance, mamatikip ng Holy Spirit, hindi pwede nga masunod si Satan sa ato kinabuhi. Kapag fleshly desires, dili itong tigang sa Diyos. Kapag emotion, ang ginatake sa ato, dili itong tigang sa Diyos. Amen? Hallelujah. Ito kasi ang kahinaan sa tao. Flesh and emotion. The voice of the Holy Spirit is a voice of love, humility, and forgiveness. It teaches acceptance and reconciliation. Amen. Our greatest desires during conflict is not only having solution, but also resulting to the restoration of relationship. Dapat sulat siton. Ang imo desire para maayos ang conflict, diri lang magkayoon sin solution, kundi ang resulta niya, ma-restore ang relationship. Amen, diri kay. Hala, mag-restore yakin. Pero ang imo kukuan para ipahiyaan, ipamukha sa kanya, nga magsamok pa ka, nga, bahala ka naman, basta ako, isod ko sa'yo man, ako rin sa garon. Diri nun ang tama. Kasi kanang demonyo iton, trabaho.
dapat bilang anak sa Diyos, kapag mayroong conflict, nag-istorya ka, kasi an iyo purpose, kaya na nag-istorya ka, maayos nga may restore an iyo relationship. Amen. Naalala ko, one time, mayroon mga conflict sa mga lingkod sa Diyos. Nga, pira kami nga adto ano nga atubang ni Bishop. Ang bago ni Bishop, before kit mag-irestorya, bawa niya, kailangan malinaw sa ato nga kaya kit adi kasi karoy nga to maging maayos. Yung pangutanan niya nga tanan, adi ka ba? Kasi karoy maging sa kaayusan. Kumbaga, itong panin imo plano, maging maayos, maging ma-restore. Siyempre, kada sa'yo, oo. So, ano na doon sa iyo, ano, doon pala magkukuan sa istorya ko na ano ang mga problema. Kasi pag ano, Bishop, makuring ko nagpakalikit nag-istorya, dili para maging maayos, kundi para magsaramo. Amen. Kasi ibig sabihin, waray mag-giveaway, waray doon kuan, self-control, waray understanding, ang imo, adan in flesh. Amen. Nga doon may kikitan ko sinong totoo nga ang purpose talaga, kaupayan. Amen? So, ito nang gina-develop sa ato nga mga nagsiserve na sa Lord, nga dapat, kapag may conflict, ang ato purpose is maging maayos, nga ma-restore ang gadatagsa, diri kay makawakay, diri kay selfish desire, ang imo, mapatunayan nga, ikaw ang mga mapuan ang kunanan, imo mga karuyag sigunla, ang imo lang sarili. Amen? Hallelujah. What if kuno si Holy Spirit silent? May yung time na silent siya, parang diri siya nababatian. Parang waray siya, diri siya naglalata. What if kung si Holy Spirit silent? Waray kit iba nga dapat himuon, kundi bumalik sa Word of God. Didi, abrihan ang pulong sa Ginoo, ang hayaan si Lord na mangusap sa ato. Kasi minsan, pag nakuha na si Holy Spirit sa ato, mag-istorya. Magsinunga, di ka man namamati. Kaya, minsan, silent na lang. Amen? Ikaw na nag-isip nga, parang walang conviction. At ito nga moment, kailangan mo na mag-abri sa imo Bible. Nga, hayaan nga mangusap sa imo si Lord. Amen. 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Kontrohon ko, all scripture is God-breathed and is useful for teaching. Ginagamit siya para kunututuan kit, para i-rebuke kit, ituwid kit, i-correct kit, at i-train kit para sa righteousness. Amen. Kaya masuol ang Word of God. Masad ka, aduy, grabe ako ito. Masuol. Kasi, mayaon rebuke, mayaon correct. Yan, iti-train kit ko, no, para sa righteousness, para maayos kit. Amen? Conclusion. The dangers. Number 1, failure to obey the voice of the Holy Spirit will destroy relationships as well as the church. Amen. Natuod ka si Ton? Failure to obey the voice of the Holy Spirit will destroy relationships as well as the church or bisan sa imong family. Amen. Kapag diri ka namati kan Holy Spirit, nawawakay ang relasyon sa kadatagsa. Amen? Hallelujah. Number 2, failure to exercise the Word of God will bring us to repeated and unending conflict in the church. Totoo. Pag nag-fail ka, i-exercise or i-apply si Word of God sa imo kinabuhi, paulit-ulit lang ang nangyayari sa imo buhay. Kung paano ka ginpagsak ni Satanas Santo, maunaliwat yan na. Kung paano ka ginalipin sa Santo, mauta yan na. Paulit-ulit na lang. Amen. Kapag nag-fail kit na isa buhay ang Word of God. Amen. Kaya napakahalaga sa Word of God sa atong kinabuhi. Number 3, it kills God's calling, mandate, vision ng kita. Amen? Kapag
nag-fail kit mamati nga mag-obey kan Holy Spirit, mamamatayan nato panawagan, an ato mandate sa Lord, an vision nga ginhatag sa ato sa Lord, ngan kita mismo mapapahamak it. Yan bagaw kanina, kung namumuhay kasi ng mga butang, waray ka karapatan mag-inherit sa kingdom of God. Amen! Sayang nga talaga na ato paglilingkod. Yan na pala, ayusun ta ang ato relationship sa Diyos. Amen? Hindi pa huli ang lahat. God is a God of chances, full of chances. Yan yan beauty. First, in our submission to God, pain is present. Sa ato pagsubmit sa Diyos, masuol. Amen? Kaya aayos kaya din to correct it and rebuke it. Ang bago sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to 18, but we are also at peace and are being renewed by the grace of God day by day, enjoying the ministry of reconciliation. Number 2, we will have a God-glorifying testimony of brokenness and growth in the Holy Spirit. And number 3, passing the exam means next level of promotions, favor, and great harvest of soul in the church. Kung ma-overcome ta, ang ating mga weaknesses, ibarukit sumunod, i-apply si Word of God, i-apply ang isusugat ni Holy Spirit, nakakapasarkit ko sa exam, nga nagle-level up ang ato paglilingkod sa Diyos. Doon mo mararanasan yung promotion, favor, and sin great harvest of soul in the church. Karuyag ta, pag-harvest, kailangan takon mamati nga isa buhay ang isusugat ni Holy Spirit. Tayo ay magsitayo. Hallelujah. Just close your eyes. Hallelujah, Jesus. Welcome, Holy Spirit. I need your anointing, come with your power. Come and worship Him. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit.
can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Aming Diyos na makapangyarihan, banal at mapagmahal. Salamat, O Diyos, sa hapong ito for reminding us, for teaching us, Lord God, for giving us understanding kung sino ka, aming Diyos, sa aming mga buhay. Salamat dahil binibigyan mo kami ng awareness kung ano yung tinig na dapat naming pinapakinggan at sinusunod sa aming mga buhay. Salamat sa iyong grace, salamat sa pagtuturo, salamat sa reminders, Lord God. Continue to lead us, guide us, Lord God, in every step na ginagawa namin, Panginoon, na amin namin na lahat kami, O Diyos, ay mahina, pero Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw, O Diyos, nagbibigay sa amin ng tamang direksyon, nagbibigay ng tamang pag-asa, Panginoon. Salamat sa iyong grace, salamat sa iyong biyaya, sa iyong grasya, Panginoon, sa malawak na pangunawa sa amin. Tunay na hindi mo kami binibitawan, binibigyan mo kami ng pagkakataon na maitama ang dapat namin itama sa aming mga buhay. Lord, patuloy na maging malinaw sa amin ang iyong tinig, O Diyos. Maging sensitive kami sa boses mo, sa pagtuturo mo, sa pag-guide mo sa amin, Panginoon. Ikaw ang masunod sa aming mga buhay. Kilala mo kami. Kilala mo ang bawat isa. Alam mo, Panginoon, kung ano ang tumatakbo sa aming puso't isipan. Salamat, O Diyos, dahil lagi kang nariyan. Salamat sa iyong pagmamahal, sa iyong unconditional love. Salamat, Lord God, sa pag-asa na patuloy na pinupuhos mo sa bawat isa. Patuloy na yakapin mo ang bawat isang naririto, mas lalo ka naming makilala at give us the ability, Panginoon, na masunod ang kalooban mo sa aming mga buhay. Sa iyo lang ang mataas ng papuri, pagsamba at pagdakilan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, gin-invite ko naman mga pagwong, kung pwede ko pwede sa unahan para kami pag-pray. Agang mabara, makadali kang matao nun. Tara, ipapag-pray lang ka. Ito na. Yan, gin-invite sa David para mag-pray. Welcome sa gawain ng Panginoon. Adik ka para i-pray ka na mo, sumabay liwat ka sa panalangin. Amen. Ang sabi sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipahahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen? So yan na, masabat ka sa panalangin na pagtanggap. Amen? Ibi yung mata, kaya naniniwala kaya nato Diyos, Espiritu. Diri siya nakikita para diri kita ma-distract, makapag-concentrate kayo sa atong pag-pray. Ngan, sabay ka sa panalangin. Okay? Masabat ka sa panalangin. Okay la? Sige, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyong harapan. Nagpapakumbaba, humihingi ng kapatawaran
sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa mula pagkabata hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Mula ngayon, ikaw na po ang aking Diyos